It's good to see you again, Engineer Vallejo. Kamusta ka? Wika kay Austin ng kaibigan at katrabahong si Marco. Isang mechanical at aircraft engineer si Austin. Nagtatrabaho siya sa airline na pag-aari ng kanyang pamilya, ang Vallejo Airlines. Bukod sa pagiging inhinyero, isa rin siyang licensed pilot. Mas matimbang nga lang sa kanyang pagdidisenyo at pag-aayos ng mga eroplano kaysa pagpapalipad niyon. Kasalukuyan siyang nakalib sa trabaho dahil kagagaling lang niya sa bakasyon sa Europa. Sa susunod na linggo pa ang opisyal na balik niya sa trabaho. Subalit nagpunta siya sa main office ng airline para dumalo sa meeting ng engineering department. Ito, wala namang bago. Guwapo at hot pa rin, engineer. Kibit malikat at pabirong sagot niya kay Marco. Ewan ko kung bakit bentang-benta sa mga kababaihan yung kayabangan mo. Nailing at natatawang sagot nito. Hindi naman kayabangan yun, Marco. Pawang katotohanan lang ang sinabi ko. And women love me for it. Tulad ng sinabi ni Austin, hindi siya nagyayabang. Austin Vallejo was really good looking and easy on the eyes. Tall, dark, and handsome. Yun ang deskripsyon ng mga babae sa kanya. Bukod sa gandang lalaki niya, galing siya sa marangyang pamilya at may magandang karir. Kaya hindi nakataka-taka na hinahabol siya ng mga babae. Sa edad na 30, wala pang nagiging seryosong relasyon si Austin. Hindi naman sa hindi siya naniniwala sa pag-ibig. He does believe in love. Saksi siya sa pagmamahalan ng mga magulang at iba pang taong nakapaligid sa kanya. Subalit para sa kanya, hindi lahat ng tao ay may nakalaang kabiyak pagdating sa pag-ibig. Dahil kung meron para sa kanya, bakit hanggang ngayon ay wala pa? Sa dami na ng nakasalamuhan niya mga babae, wala ni isa man sa mga yon ang nakapagpatibok ng puso niya. Pagkatapos ng 2 oras na meeting ay nagpaalam si Austin sa mga kasama. Kailangan niyang umuwi sa bahay ng mga magulang dahil nakapangako siya sa pamangkin niyang si Kai na tuturuan niya itong magpalipad ng drone. Nasa lobby siya ng gusali ng isang babae ang tumawag sa kanya. Austin! Nalingunan niya ang dating fling na si Megan, isang flight attendant ang babae sa Air Philippines, isa sa mga airline company sa bansa. Kahit na maraming naghahabol na babae kay Austin, hindi siya basta-basta pumapatol sa mga yun. Isa rin sa mga sagradong rule niya ay hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga empleyado ng kumpanya nila. Megan, kaswal na bati ni Austin sa babae nang lumapit sa kanya. 2 buwan nang nakararaan nang magkaroon si Austin ng pisikal na relasyon sa babae. Subalit 2 linggo lang ang tinigal niyon dahil hindi niya nagustuhan ang ugali ni Megan. Malinaw sa usapan nila na pisikal lang ang relasyon nila. Subalit kalaunan ay naging selosa ito at possessive. Kaya agad niyang tinapos ang ugnayan nila. Hinawakan ni Megan ang kamay niya at tila naiiyak na tumingin sa kanya. Austin, hinintay ko ang pag-uwi mo. Mag-usap tayo, please. Kumunot ang noo niya. Megan, wala na tayong dapat pag-usapan. We're already done. I already made that clear to you, didn't I? Ayoko matapos, Austin. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Mahal na kita. Bigla ay bumuhos ang luha nito. Ito ang ayaw ko sa mga babae. Masyadong emosyonal. Pumapalatak na wika niya sa isip. Bumuntong hininga siya at hinawakan ng balikat nito. Listen, Megan. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi ako seryoso sa kung ano man ang mayroon sa atin. Pumayag ako na may mangyari sa atin dahil sabi mo, naglalaro ka lang din. Hindi ko naman inaasahan na mai-inlove ako sa iyo, Austin. Ikaw ang may kasalanan yan kasi masyado kang malaki at magaling. Ang hirap mo kalimutan. Umiiyak na sagot niya. Kung hindi lang umiiyak ang kaharap, ay umangat na ang sulok ng mga labi ni Austin. Hindi na bago ang mga babaeng nagsasabi na magaling siya sa kama. Muli ay bumuntong hininga na lang siya at inabot dito ang panyo na nakuha niya mula sa bulsa ng pantalon. I'm sorry, Megan. Tapos na tayo at wala akong maibibigay sa'yo. So please stop crying over me. Hindi mo deserve iyakan ng lalaking katulad ko. Hindi na niya hinintay na sumagot si Megan dahil tinalikuran at niligpasan na niya ito. Nasa labas na siya ng gusali nang marinig niyang muli ang pangalan niya. Hoy, Austin Vallejo! Sigaw ng isang babae. Sa pagkakataong yon, ibang babae ang nalingunan niya. Patangkad din ng babae subalit iba ang ayos nito kay Megan. Pinasadahan niya ito ng tingin habang naglalakad to papalapit sa kanya. Simpleng polo shirt at maong na pantalon ang suot ng babae. Nakapusod rin ang buhok nito at walang bahid ng makeup sa muka. Sa kabila ng payak na ayos, hindi may pagkakaila na maganda ang babae. Natural na mapula ang mga labi nito. Matangos ang ilong, makinis ang hugis pusong muka. Kulay tsokolate ang mga mata nito ngayon ay matalim na nakatingin sa kanya. Yes, miss. Kunot noong tanong niya sa babae. Naningkit ang mga mata nito.
Hindi mo man lang mababalikan para aluhin yung babaeng pinaiyak mo? Si Megan? Hindi ko siya pinaiyak, miss. Anong hindi? Pinaiyak mo siya sa kung ano mang sinabi mo sa kanya at imbis na patahanin, iniwan mo na lang siya basta. That woman said she was in love with me and I rejected her. Hindi ko kasalanan na umiyak siya sa sinabi ko. I was just being honest with her at binigyan ko naman siya ng panyo bago umalis. Depensa niya. Masama ang tingin na dinuro siya nito gamit ang isang kamay. Ang isang kamay kasi nito ay may hawak na cup ng kape. Ha! At pinagtatanggol mo pa ang sarili mo? Kayong mga lalaki talaga, wala na kayong ginawa kundi manakit at magpaiyak na mga babae. Lalo ka na Austin Vallejo. Porket mayaman ka't may itsura, sa tingin mo may karapatan ka ng manloko at maglaro ng mga babae. Nagsalubong na ang mga kilay niya sa huling sinabi nito. You don't know me, miss. Yes, I date around, but I don't play with women. Hindi ako kailanman nanloko ng mga babae. Una pa lang, nililinaw ko na ang intensyon ko sa kanila. Ha, ganyan naman palagi yung press release ng mga playboy na tulad mo. Sikmat nito. Sa halip na sabayan ng galit nito ay pinili niyang mag-angat ng kilay. Bakit ba galit na galit ka, miss? Tell me, isa ka siguro sa mga babaeng gustong mapapansin sa akin, no? I'm sorry, miss. You may be pretty but you're not my type. Tila nandidiring tumawa naman ng babae. Excuse me? Hindi mo ako type? Mas lalong hindi kita type, no? Ayoko sa mga mayayabang at palikerong tulad mo. Lahat na yata ng ayaw ko sa isang lalaki, sinala mo ng lahat. Hindi ko alam kung anong nakita ng mga babae sa'yo at iniiyakan ka. May tsura ka lang pero maraming mas gwapo sa'yo. Oh, really? May tsura lang? Bulag ka yata, miss. Nangiinis ng umis dito. For your information, 2020 ang vision ko. Nangahamong umisi rin siya at inabot ang kamay nito. Sigurado ka, miss. Come here then. Tingnan mo nga ako sa malapitan at saka mo sabihin na. Hindi na niya natapos ang sinasabi dahil biglang pumiksi ang babae at isinaboy sa kanya ang laman ng hawak nitong baso ng kape. Nakaigting ang pangang bumaba ang tingin ni Austin sa puting polo shirt na biglang nagkulay kape. What the hell? Singhal niya at matalim ang mga matang bumaling sa babaeng kaharap. Kasalanan mo yan. Sino nagbigay sa ng permiso na hawakan mo ko? Pesting yawa kang lalaki ka. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. What did you say? Minuro mo ba akong babae ka? Sa halip na masindak ay ngumisi lang ito at nag-angat ng kilay. Ano sa tingin mo? Nagtagis ang bagang niya. Subalit sa halip na sagutin at makipagtalo sa babae, ay binigyan na lang niya ito ng matalim na tingin bago pumara ng taxi. Sumakay siya roon at nagpahatid sa bahay ng mga magulang. Mayroong sariling kondo si Austin, subalit nitong mga nakaraang buwan ay madalas siya sa bahay ng mga magulang. Naroon kasi ang pamangkin niyang si Malachi o Kai, ang 8 taong gulang na anak na nakatatanda niyang kapatid na si Cairo. Dalawa lang silang magkapatid ng kanyang kuya Cairo. Tulad niya, sa Vallejo Airline din nagtatrabaho ang kapatid. Isa itong commercial pilot. Austin iho, bati sa kanya ng inang si Isabella Vallejo pagdating niya sa mansyon. Naabutan niya ito sa garden ng bahay kasama ang pamangkin na si Kai. Nasa poder ng magulang nila ang bata dahil nasa bakasyon ng mga magulang nito. Tito Austin, kasama mo si Lolo? Tanong sa kanya ng pamangkin. Nope, nasa office pa si Dad. Kaya siya walang dalang sasakyan at nagtaksi lang pauwi ay dahil sumabay lang siya sa ama kanina patungo sa opisina. Bumaling siya sa ina. Hello, Mom. Akma siyang lalapit sa ina para halikan ito sa pisngi nang maalala niya ang maduming polo. What happened to you, iho? Bakit madumi ang polo mo? Is that coffee? Tanong ng ina. Napatiimbagang siya nang maalala ang engkwentro sa babaeng may gawa niyon sa kanya. This is nothing, Mom. May nakasagutan lang akong babae kanina. Ang laki yata ng galit sa akin kaya binuhusan ako ng kape. Kailan ka ba nakipagsagutan sa babae, anak? Tanong ng ina. Malaki ang respeto niya sa ina, kaya kahit na nabansagan siyang babaero, ay hindi siya nanloko ng babae. Hindi rin niya ugaling makipagtalo at makipagsagutan sa mga babae. Tulad ng ginawa niya kanina. Nasagad ng babaeng yun ng pasensya ko, Ma'am. Inakusahan ba naman ako manloloko? Oo, marami akong naging babae, pero wala akong niloko isa man sa kanila. Kasalanan ko bang guwapo ako at hinahabol ako ng kalahi niya? Pumalatak ang ina. Bakit kasi hindi ka pa magseryoso, anak? Mag-settle down ka na, Austin. Gumaya ka sa Kuya Cairo mo. 1 taon na rin na nakalipas mula nang ikasal ang kanyang Kuya Cairo sa ina ng pamangkin niyang si Kai. Bahagya lang niyang tinawanan ng sinabi ng ina. Mom, paano ako gagaya kay Kuya?
Hindi ko pa nakikilala ang babaeng magpapatibok ng puso ko. Pakiramdam ko nga, hindi pa pinapanganak ang babaeng yun eh. What about this woman? Yung nakabuhos sa'yo ng kape? Baka siya na ang babaeng para sa'yo, anak. Agad na nalukot ang mukha niya. That woman is not my type, Mom. Nagangat ng kilay ang ina, tila na intriga sa ipinakita niyang reaksyon. Bakit naman, iho? Hindi ba magandang babaeng yon? Oh, that woman's pretty, but she's annoying and foul-mouthed. Can you believe it, Mom? Minura ako ng babaeng yun. Maybe you're equally rude to her, Tito Austin. Wika naman sa kanya ng pamangkin. Oo nga naman, iho. Hindi ka naman kaiinisan ng isang babae kung maayos ang trato mo sa kanya. Sigurado may sinabi ka rin na hindi niya nagustuhan. Anang ina. Umismid siya. Siyang unang naging basto sa akin. Well, did you get her name, iho? Hindi, Mom. At wala akong balak alamin. Anyway, I'll go upstairs and change. Pagbalik ko, saka tayo magpapalipad ng drone kay. Anya at bumaling sa pamangkin. Iniwan niya ang maglola. Sa sumunod na mga oras ay naging abala siya kasama ang pamangkin. Sa kabila ng pagiging okupado, hindi nawala sa isip niya ang babaeng nagsaboy sa kanya ng kape. Hindi kilala ni Austin ang babaeng yon, subalit kilala siya nito. Kaya naisip niyang marahil ay sa kumpanya nila nagkatrabaho ang babae. Ang lakas naman ng loob niyang kalabanin ako kung nagkatrabaho siya sa kumpanya na alam niyang pagmamayari ng pamilya ko. Anya sa sarili. Nang gabing yon, nagpa siya si Austin na lumabas at magpunta sa bar para maalis ang isip niya ang babae. Subalit pagdating sa bukana ng paboritong bar, ay hindi siya makapaniwalang makakasalubong niya ang babaeng laman ng isip niya buong araw. Tulad niya, nakitaan niya ng gulat ang mukha ng babae nang magtamang mga mata nila. You woman! Ikaw yung kanina! Ani Austin at pinasadahan ng tingin ng babae. Hindi tulad kanina, naka-racerback sando ang babae na pinatungan ng itim na leather jacket. Nakapantalon ito at boots. Nakalugay rin ang mahaba at tuwid na buhok. Sabay na umangat ang kilay at isang sulok na mga labi nito. Oo, ako nga yan, Mr. Vallejo. Kumusta yung mamahaling polo mo? Napakinabangan mo pa ba? Agad na nag-init ang ulo niya. Sa kabila niyon, hindi niya napigilang hindi mapatitig sa mapupulang mga labi nito. Kilala mo ko. Does it mean you work for Vallejo Airlines? Pansin niyang natigilan to, subalit agad itong nagtaas ng noo. Ano ngayon kung nagtatrabaho ako sa kumpanya ng pamilya mo? Ipapatanggal mo ako sa trabaho? Well, hindi na ako magtataka kung ganun ang klaseng lalaki ka. Muli ay nainsulto siya. Hindi ako mababaw na tao para ipatanggal ka sa trabaho. Well, salamat kung ganun, Mr. Vallejo. Sarkastikong sagot nito. Nagsalubong ang mga kilay niya. What's your name, woman? Pamilya mo may-ari ng kumpanya, hindi ba? Bakit hindi mo alamin? Anyway, wala akong oras makipag-usap sa'yo. So please excuse me, Mr. Vallejo. Isang beses pa siyang inismiran ng babae bago siya nilagpasan. Laglag ang pangang sinundan niya ito ng tingin. Nakita niyang pinusod nito ang mahabang buhok bago ito sumakay sa isang motorsiklo at minaneho yun paalis. Damn that woman. Sambit ni Austin sa sarili at pumasok sa loob ng bar. Subalit kalahating oras pa lang siya roon ay nagpasya na siyang umalis. Himala, Austin, natuuwi ka na. Tanong sa kanya ng bartender at may-ari ng bar na si Nick nang bayaran niyang nainom. Dahil madalas siya roon ay naging kaibigan na niya ang lalaki. Not in the mood, pare. Kibit balikat na sagot niya. Kaya ba wala kang pinapansin sa mga babaeng lumalapit sa'yo? Yung isang grupo ng mga babae sa dance floor mukhang ikaw ang pinag-uusapan. Ganyan ang mga tipo mo, di ba? Mestiza, matatangkad. Itinuro nito ang grupo ng mga babae na nagkakasiyahan sa dance floor. Isang babae roon ang nakatingin sa kanya at nangaakit ng umiti. Tipid lang ng umiti sa Austin bago nagbawi ng tingin. Maganda ang babae, maging ang mga kasama nito. Subalit hindi nabuhay ang interes niya. Nang mga sandaling yon, walang ibang nasa isip niya kundi ang babaeng nang insulto sa kanya. Not interested. I'd rather go home and rest. Sagot niya kay Nick. Aba, mukha yatang nagbabagong buhay ka na, Austin. Umismid siya. Wala lang ako sa mood, pare. Anya bago tuluyang nagpaalam dito. Subalit hanggang sa mga sumunod na araw ay nanatiling wala sa mood si Austin. Hindi niya alam kung bakit hindi mawala-wala sa isip niya ang bastos na babae. Hanggang sa pagtulog ay hindi nito nilulubayan ang isip niya. This is crazy. Mangkukulam siguro ang babaeng yun. Naiinis na wika ni Austin sa sarili.
What is mangkukulam, Tito Austin? Tanong ni Kai na nakalimutan niyang kasama niya ng mga oras na yon. A witch, Kai. Sagot niya sa pamangkin. Sinong witch, Tito? The woman I met the other day. Yung nagtapon sa akin ng kape. She's a witch. But I thought she's pretty. Then she's a pretty witch? Tiimbagang na tumango siya sa pamangkin. Well, yeah. She's a pretty witch. Nahinto siya sa pakikipaglaro sa pamangkin nang dumating ang mga magulang nito. Binati niya ang kanyang kuya Cairo at ang asawa nitong si Luna. I missed you, son. How are you? Tanong ng kapatid niyang si Cairo sa anak nito. I'm good, Papa. You know what? Tito Austin met a pretty woman, but she's a mangkukulam, Papa. Tito Austin is going crazy over a pretty witch. Ani Kai sa ama. Nakangising bumaling kay Austin ang kanyang kuya Cairo. Ano tong sinasabi ng anak ko? May kinababaliwan ka ng babae, Austin? Hindi ko kinababaliwan ng babaeng yun. Balakas ang pakiramdam kong sinumpa lang niya ako. Hindi kasi siya maalis-alis sa isip ko. Sa inis niya ay tumawa ang kapatid. Finally, mukhang nahanap mo ng babaeng katapat mo. Shut up, kuya. I don't like that witch. Angil niya sa kapatid na nanatili lang na nakangisi sa kanya. Samantala, 2 araw ang lumipas. Huwebes ng umaga, dala ang kanyang maleta ay lumabas si Maxine ng apartment niya. Saan ang lipad mo ngayon, Maxine? Tanong sa kanya ng landlady kung saan siya nakatira. Sa Tokyo, Japan po ang lipad ko ngayon, Aling Myrna. Sagot niya sa ginang. Isang commercial pilot si Maxine. Nagtatrabaho siya at may ranggong First Officer Pilot sa Vallejo Airlines, ang pinakamalaking airline sa buong Pilipinas. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa naturang airline. Sa Clark Airport siya orihinal na nakadestino, subalit nitong nakaraang buwan ay inilipat siya ng management sa NAIA. Mahigit 1 buwan na rin siya sa tinitirhang apartment sa parting yun ng Maynila. Mag-isa lang si Maxine sa buhay. Bata pa lang siya nang pumadawang ina kaya lumaki siya sa pangangalaga ng tiyahin na isang matandang dalaga. Sa kasamaang palad, namatay rin ang tiyahin niya 3 taon na ang nakalilipas. Wala nang ibang kamag-anak si Maxine, kaya nang pumadaw ang tiyahin ay mag-isa na rin siya sa buhay. Wala siyang kinilalang ama dahil ayon sa kanyang ina, isang dakilang babaero at manloloko ang kanyang ama. Nang mabuntis nito ang kanyang ina ay bigla itong naglaho dahil takot sa responsibilidad. Mag-iingat ka, Maxine, anang ginang. Nakangiting tumango siya. Salamat po, Aling Myrna. Hindi naman po ako magtatagal. Bukas din ang hapon ang uwi ko. Pero pakibantayan na rin po sana yung motor ko. Kulang 1 taon na kay Maxine ang pag-aaring motor. Isa yon sa mga naipundar niya mula nang magtrabaho siya bilang isang piloto. Oo naman, walang problema, Maxine. Nagpaalam siya sa ginang. Ilang sandali pa ay dumating ang grab taxi na inarkila niya. Nagpahatid siya sa NAIA. Ilang oras pa bago ang flight niya, subalit marami pa siyang kailangang asikasuhin. Siya ang first officer o co-pilot ng flight at isa sa mga trabaho niya ang magsasagawa ng inspeksyon sa loob ng eroplano bago yun lumipad. First Officer Maxine. Bati sa kanya ng ilang flight attendant na naabutan niya sa opisina ng Vallejo Airlines sa NAIA. Good afternoon. Ganting bati niya sa mga ito. Ilang beses na niyang nakasama sa flight ang ilan sa mga crew na naroon kaya pamilyar na sa kanya ang mga to. Miss Maxine, pwede magtanong? Wika sa kanya ng flight attendant na si Jane. Ano yon? May narinig po kasi kami. Nakasagutan mo raw yung kapatid ni Captain Cairo Vallejo, si Engineer Austin. Totoo ba? Tumikhim si Maxine at nagkibit balikat. Well, totoo yon. Nakasagutan ko siya at nabuhusan ng kape. Hindi ako nakapagtimpi nung nakita kong may pinaiyak siyang babae. 1 buwan pa lang siyang nakadestino sa Maynila ay nakarating na sa kanya ang chismis na babaero ang bunsong anak ng isa sa may-ari ng Vallejo Airlines. Ayon sa mga usap-usapan, walang nagtatagal na babae kay Engineer Austin Vallejo. Sa katunayan ay marami raw itong nakarelasyong mga flight attendant mula sa ibang airline. At nung nakaraang linggo, nang magpunta si Maxine sa main office ng Vallejo Airline, ay nasaksihan niya ang kawalangyaan ng binata pagdating sa mga babae. Grabe, Miss Maxine, ang tapang mo naman. Hindi ka ba natakot na baka ipatanggal ka sa trabaho ni Engineer Vallejo? Tanong sa kanya ni Jane. Muli ay nagkibit-balikat lang si Maxine. Hindi ako natatakot sa kanya. Ipatanggal niya ako kung gusto niya. Naalala niya ang ikalawang pagkikita nila ni Austin Vallejo sa isang bar nang dumalo siya sa birthday celebration ng isang kaibigang piloto. Ayon sa binata,
hindi siya nito ipatatanggal sa trabaho. Pero kung sakaling gawin nito yon, pinatunayan lang ng Austin Vallejo na yon na wala itong kwentang tao. Kaya girl crush kita, Miss Maxine. Ang ganda mo na, ang tapang mo pa. Humahangang wika sa kanya ni Jane. Pero miss, hindi ka ba nagugwapuhan kay Engineer Austin? Nung nakaharap kasi namin siya, natulala na lang kami eh. Kaya hindi talaga nakapagtataka kung bakit ang daming nababaliw na babae sa kanya. Sambit naman ng isa pang flight attendant na si Mara. O Miss Mid si Maxine. Hindi naman masyadong gwapong Engineer Austin Vallejo na yun. Ay Miss Maxine, ibang klase ang standard mo ah. Komento ni Jane na muli ay pinagkibit-balikat niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya sa mga ito para inspeksyonin ang eroplanong gagamitin nila. Teka ma'am, pakihintay na lang si engineer. May inayos daw dito sa eroplano kanina kaya i-check daw ulit ngayon ni engineer kasama ka. Wika kay Maxine ng maintenance staff na nag-abot sa kanya ng pre-flight checklist. Karaniwan ay sila lang ng mga piloto ang nag-check ng eroplano kapag pre-flight inspection dahil hiwalay naman ang routine check na ginagawa ng mga engineer. Sinong engineer ang sasama sa akin? Tanong niya sa staff. Si Engineer Vallejo, ma'am. Natigilan siya. Engineer Vallejo? Austin Vallejo? Yes, ma'am. Siya nga po. Pagkatapos yung sabihin ng staff ay natanaw niya ang isang matangkad na lalaking naglalakad patungo sa kanila. Nakaasul na polo shirt to, maong na pantalon at caterpillar boots. May suot din itong itim na shades. Nandiyan na pala si engineer, ma'am. Siya na bahala sa'yo. Anang staff bago siya iwan. Hindi siya nakasagot dahil nanatili siyang nakatingin kay Austin Vallejo. Akala ko ba hindi siya gwapo, Maxine? Bakit hindi maalis sa kanya ang tingin mo? Kutya sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nang huminto si Austin Vallejo sa harap niya ay hinubad nito ang suot na salamin. Tila may kung anong humalukay sa sikmura niya nang magtama ang mga mata nila. Miss Maxine Serrano. Bahagyang nakaangat ang kilay na bati ng kaharap. Gusto niyang ismira ng binata, subalit dahil nasa trabaho siya ay pilit siyang umaktong profesional. Engineer Vallejo. So, you're a commercial pilot here in our airline. Anito matapos siyang hayagang pasadahan ng tingin. Kung hindi pa obvious sa'yo, oo, piloto ako. Ngayong alam mo na kung anong trabaho ko, ipapatanggal mo ba ako? I already told you I won't do that. I don't use my family's name and influence. Also, I don't mix business with pleasure. Kaya kahit malaki ang atraso mo sa akin, rest assured you'll remain a pilot here in the company. Lihim siyang nakahinga ng maluwag. Siguro nga ay totoo ang sinabi nito. Patunay roon ang hindi nito pakikipagrelasyon sa mga empleyado ng airlines. Teka, anong atraso? Wala akong atraso sa iyo, Engineer Vallejo. Ikaw nga ang may atraso sa babaeng pinaiyak mo eh. Nakalimutan mo na yung polo ko na sinira mo? Nagangat siya ng kilay. Wala akong sinira, Engineer Vallejo. Tinapunan ko lang ng kape yung polo mo. Ginawa ko yun dahil hinawakan mo ko ng walang permiso. Kasalanan mo rin kung hindi ka marunong maglaba at magtanggal ng mancha sa damit. Your mouth is loud and annoying, woman. Your face is annoying, engineer. Kumunot ang noon nito. Ikaw lang ang tanging babaeng nainis sa mukha ko. Umisi siya. Talaga? Thank you. Inaasahan niyang mapang-asar din tong sasagot. Subalit kunot ang noon lang itong nag-iwas ng tingin. Let's get to work, Miss Serrano. Nakibit-balikat na lang siya at sumunod dito. Mas mabuti pa nga magtrabaho sila at baka kapag nagtagal ay masapak pa niya ang mayabang na lalaki. Kapag nangyari yun, siguradong matatanggal na talaga siya sa trabaho. Pagdating sa loob ng eroplano ay seryoso naman ang binata. Tila hindi ito ang lalaking nagpainit ng ulo niya kanina. Napansin niyang profesional nga ito sa trabaho. Well, thank you, Engineer Vallejo. Formal na wika ni Maxine matapos ang mahigit kalahating oras na pag-iinspeksyon nila. You're welcome, First Officer. Tumikhim siya. Well then, if you have nothing else to say, I'll head back to the office. Wait a moment. May gusto akong itanong sa'yo. Bumaling siya sa binata. Ano yon? Answer me, Miss Serrano. Isinumpa mo ba ako? Napaawang ang mga labi ni Maxine. Sa pagkakataong yon ay buong katawan niyang hinarap ang binata. Ano ka mo? The day we met, binuhusan mo ako ng kape. Sinumpa mo rin ako nun, no? Malakas na natawa si Maxine. Ha? Anong sinumpa? Minura lang kita pero hindi kita sinumpa. Anong tingin mo sa akin, mangkukulam? Hindi ka lang playboy. Sira rin yata ang tuktok mo, Engineer Vallejo. Nanliit ang mga mata nito.
Kung hindi mo ako isinumpa, bakit hindi ka mawala-wala sa isip ko pagkatapos ng araw na yun? Napakurap siya sa muling sinabi nito. Hindi ako mawala sa isip mo? Yes, since the day we met. So tell me, anong ginawa mo sa akin? Muli ay natawa siya. Wala akong ginagawa sa'yo. Aba, malay ko sa'yo at hindi ako mawala sa isip mo. Baka type mo ako engineer. Umismid ang lalaki. You're not my type, Miss Serrano. Kaya hindi ko alam kung bakit hindi ka maalis sa utak ko. Kung hindi mo ako sinumpa, baka naman ginayuma mo ako. At bakit naman kita gagayumahin ni hindi nga kita type? Alam mo, engineer, siguro epekto ng pambababae mo yan kaya nagkakaganyan ka. Ang mabuti pa, itulog mo na yan. Nagawa pa niyang tapikin ang binata sa balikat bago tatawa-tawang nilagpasan ito. Gusto niyang tumawa ng malakas habang naglalakad palabas ng tarmac. Hanggang sa dumating ang flight niya, ay hindi maalis ang ngisi sa mga labi ni Maxine. Buwang ang playboy na lalaking yun. Ako saan ba naman ako na isinumpa at ginayuma ko siya? Tatawa-tawang wika niya sa sarili. Mukha yatang masaya ka ngayon, First Officer. Puna kay Maxine ang kasamang piloto sa cockpit na si Theodore Olivares. Ito ang kapitan sa flight na yun. Isang oras na silang nasa ere. Yun ang unang beses na nakasama niya ang naturang kapitan sa isang flight. Ayon sa mga crew na madalas niyang makausap, may asawa na si Captain Theodore Olivares. Hindi naman niya ipinagtataka yun dahil mabait ang lalaki at gwapo. Hindi naman, Captain. May naalala lang akong nakakatawa. Sagot niya sa kapitan. Baka gusto mong i-share sa akin yan. 3 oras pa ang biyahe natin, oh. Nakakainip. Ngumuso siya. May engineer lang na nagtanong sa akin kung sinumpa ko raw ba siya o ginayuma. Kasi hindi daw ako mawala-wala sa isip niya. Sa sinabing yon ay nakuha niya ang atensyon nito. Engineer? Oo, Captain. Kinigat niyang ibabang labi ng mapagtanto na kilala nga pala si Austin Vallejo. Mabuti't hindi niya binanggit ang pangalan. Tumango-tango si Captain Olivares bago ito muling gumaling sa kanya. Itong engineer na to, si Engineer Austin Vallejo ba? Namilog ang mga mata niya. Cap Olivares, bakit mo alam? Ngumiti ang kasamang piloto. Engineer Austin Vallejo is family. Pinsan niya ang asawa ko. At kaibigan ko rin ang kapatid niya na si Captain Cairo Vallejo. Napaawang ang mga labi niya. Sana pala'y nakinig siya sa mga chismis ng mga kasamahan sa trabaho. Di sana ay hindi siya nagulat na konektado pala ang kasamang piloto sa mga Vallejo. Anyway, nabanggit sa akin ni Cairo na mukhang tinamaan na sa isang babae ang playboy na kapatid niya. Ikaw palang babaeng yun, First Officer. Napakurap siya sa narinig. Tinamaan sa kanya ang playboy na lalaking yun? Gusto niyang matawa. Hindi ako naniniwala, Kap. Hindi lang siguro ako mawala sa isip ng lalaking yun dahil ako lang ang babaeng hindi niya napaluhod. Sagot niya sa kasama. Paano kung totoo na talagang tinamaan siya sa'yo? Kung talagang totoo yan, malas naman niya, Kap. Hindi mo type. Gwapo yun at mayaman. Nalungkot ang mukha niya. Hindi, ayoko sa mga playboy. Ngumisi naman si Theodore. Mukhang sa unang pagkakataon mababasted si Engineer Austin Vallejo ah. Ni sa hinagap ay hindi naisip ni Maxine na liligawan siya ng babaerong engineer. Pero kung sakali man, walang dudang busted nga ito sa kanya. Kinabukasan, 2:00 ng hapon ay nakabalik na ng Pilipinas si Maxine. Sandali siyang dumaan sa opisina ng airline sa NAIA bago nagpa siyang umuwi. Supalit paglabas niya ng opisina, napahinto siya nang matanaw niya si Engineer Austin Vallejo na nakatayo sa labas ng opisina. Bahagyang magulo ang may kahabaang buhok nito at tila kulang sa tulog. Miss Serrano, bati sa kanya ng binata. Engineer Vallejo, may kailangan ka sa akin? Meron. Ikaw. Ano? It's been 8 days since we met. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin mawala sa isip ko. Napakurap-kurap siya. Nang makabawi ay nag-angat siya ng kilay. Hindi ko na problema yun, Engineer Vallejo. Kaya bakit akong pineperwisyo mo ngayon? Pinarwisyo mo ako kaya bakit hindi kita peperbusyuhin pabalik? Para kang virus na biglang umatake sa utak ko. I can't get you out of my head, no matter how I try. Natawa siya. Kung sa tingin mo virus ako, edi maghanap ka ng antivirus. Sa tingin mo hindi ko yun ginawa? Sinubukan ko makipag-date sa ibang babae, pero hindi ka pa rin mawala sa isip ko. Anong gusto mong gawin ko ngayon? Sarkastikong tanong niya. I want you to date me. Ano? Gagad niya bago natawa.
Akala ko ba hindi mo ako type? Tapos ngayon nag-aaya ka ng date? I just want to date you to get you out of my system. Hindi kita type kaya hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako sa'yo. Sa tingin ko, yun ay dahil ikaw lang ang tanging babaeng tumanggi sa akin. Kaya gusto ko makipag-date ka sa akin para mawala ka na sa sistema ko. Ayoko nga. Nagsalubong ang mga kilay nito. Just one date, Maxine Serrano. Isang date lang ang hinihingi ko sa'yo. Hindi kita type, Engineer Vallejo. Bakit ako papayag na makipag-date sa'yo? At importante sa akin ang oras ko. Marami akong bagay na mas gustong gawin kaysa makipag-date sa tulad mo. Oh, really? O baka naman natatakot ka lang na ma-inlove sa akin kaya ayaw mong pumayag na makipag-date? Muli ay natawa siya. Alam mo, Engineer Vallejo, imbis na ako ang inaabala mo, bakit hindi ka nalang magpatingin sa espesyalista? Baka kasi may problema yung utak mo. O kaya bumili ka ng kausap mo. Nilagpasan niya ang binata at dire-diretsyong naglakad palabas ng paliparan. Habang nasa biyahe pa uwi ay binalikan niya ang mga sinabi nito. Noon ka napapayag ako makapag-date sa kanya, no? Anya sa sarili. Malapit na siyang makarating sa apartment na tinutuluyan na magsalita ang driver ng taxi na sinasakyan. Ma'am, pamilyar po ba sa inyo yung itim na BMW sa likod natin? Bumaling si Maxine sa rearview mirror ng taxi. Nakita nga niya na isang BMW SUV ang nakasunod sa kanila. Hindi manong, bakit po? Pansin ko ma'am, kanina pa nakasunod sa atin yan. Baka kilala mo kung sinong may-ari. Kumunot ang noo niya. Pagkatapos ay nalaglag ang pangalan pumasok sa isip si Austin Vallejo. Nang ibaba siya ng taxi driver sa tapat ng apartment building na tinitirahan, huminto rin ang BMW. Mula roon ay lumabas nga si Austin Vallejo. At talagang sinundan mo ako, Engineer Vallejo? Sikmat niya sa binata. Umangat ng isang sulok ng labi nito. I told you, hindi kita titigilan. Handa akong sundan ka dito sa tinitirahan mo. Kahit sa trabaho, kukulitin kita. Kaya kung ako sa'yo, pumayag ka na makipag-date sa akin. Nakipagmatigasan siya ng tingin sa binata. Sa huli ay napahugot na lamang siya ng malalim na hininga. Fine, makikipag-date ako sa'yo. Pero ako masusunod. Ako magdedesisyon kung kailan at saan tayo magde-date. Nagliwanag ang mukha nito at gumuhit ang nasisiyahang ngiti sa mga labi. Alright, ikaw ang masusunod. So, kailan tayo magde-date, Maxine? Bukas, ibigay mo sa akin ang number mo akong kukontak sa'yo. Inilabas niya ang cellphone at inabot sa binata. Inilabas din ito ang cellphone. Give me your number too. Mahirap na, baka makalimutan mo ang date natin. Napairap siya, subalit sa huli ay napilitan rin siyang ibigay ang numero niya sa lalaki. Sige na, umuwi ka na, Engineer Vallejo. Magpapahinga na ako. Pagtataboy niya rito. Call me Austin, and see you tomorrow, okay? Ngumisi ito. Inismiran lang niya ang binata bago ito talikuran. Nasa gate na siya ng gusali nang marinig niya ang boses nito. First Officer Maxine, bagay sa iyong uniforme mo. You look pretty cool in it. Naginit ang pisngi niya, subalit sa halip na ipahalata yon, ay sinamaan niya ito ng tingin. Tigilan mo ang pambabola at baka lumabas ako dito para masipa ka. Sa inis niya ay naaaliw na tumawa lang ang lalaki. Kid mo palang magalit, Maxine. Anito at nagawa pang kumindat bago pumasok ng sasakyan. Napakabulero talaga ng lintik na lalaking yun. Bulong niya sa isip. Kinabukasan, kumakain si Maxine ng almusal sa harap ng telebisyon nang magring ang cellphone niya. Kunot noon niyang sinagot ang tawag. Hello, Maxine. Good morning. Bati ni Austin mula sa kabilang linya. Natigilan siya nang marinig ang boses ng binata. Mas malalim pa ang boses nito sa telepono. Bakit ang aga mong tumawag? Wala man lang good morning, miss. Bakit ako mag-good morning sa'yo? Nasira ang araw ko sa pagtawag mo. Sa inis niya ay humalakhak to. Gusto ko lang ipaalala sa'yo yung date natin. Anong oras kita susunduin dun sa apartment mo? Ako ang susundo sa'yo, Vallejo. Ikaw? Di ba sabi ko ako ang masusunod? Kaya ako susundo sa'yo gamit ang motor ko at hindi ka magrereklamo. Fine. Anong oras mo ako susunduin? Mamayang hapon. Hapon pa? Masyado kang excited, Vallejo. Sarado pa yung pupuntahan natin. Saan ba tayo pupunta? Huwag mo nang alamin. Isend mo na lang ang address mo. Susunduin kita mamayang 5:00. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at ibinaba na ang tawag. Napangisi siya nang balikan ng pagkain.
Tignan lang natin kung matawa ka sa date natin mamaya. Alas 5 ng hapon, sakay ng motor ay tinungo niya ang condo building kung saan nakatira si Austin. Paghinto pa lang niya sa entrance ay sumalubong na sa kanya ang binata. Hinubad niya ang suot na helmet at nag-angat ng kilay sa lalaki. Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Angkas na. Inabot niya rito ang isa pang helmet na dala. Sigurado kang magmumotor tayo, Maxine? Kunot ang noong tanong nito. Ngumisi siya. O bakit? Takot ka bang umangkas? Kung hindi mo kaya, huwag na nating ituloy ang date na to. Bumuntong hininga ito at kinuha mula sa kanyang helmet. I can't believe I'm agreeing to this. Pinigilan niyang matawa. Subalit nawala ang ngisi niya nang umangkas ang lalaki at humawak sa bewang niya. Dahil malaki ang binata, halos dumikit ang likod niya sa dibdib nito. Ramdam niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Alisin mo nga yung kamay mo sa bewang ko, Vallejo. Saway niya kay Austin. Saan ako hahawak? Sa likod ng motor. Pero mahuhulog ako, Maxine. First time ko sumakay sa motor. Kapag nahulog ako at nagasgasan ng mukha ko, kasalanan mo. Maaatim ba ng konsensya mo yun? Umirap siya kahit hindi siya nakikita ng binata. Shut up, Vallejo. Narinig niya ang tawa nito. Ikaw naman kasi. Kung ayaw mo palang hawakan kita, sana pumayag kang magkotse na lang tayo. O baka binalak mo talaga to para mayakap kita. Ang kapal din naman talaga ng apog mong lalaki ka, no? Humalakak ito. Kalma, sweetheart. Huwag mo nga akong mas sweetheart dyan. Sagot niya bago pinaandar ang motor. Pilit na binaliwala na lang niya ang kamay nito sa bewang niya. Kalahating oras ang lumipas, inihinto niya ang motor sa isang peryahan. What? Dito tayo magde-date, Maxine? Tanong ni Austin. Oh, bakit? May reklamo ka? Iginala niya ang mga mata sa paligid. Dito ka man nakikipag-date? This is cheap. Umismid siya. Ikaw ang mas cheap sa atin kasi sigurado ako na sa kama mo dinadala yung mga babae mo. Anyway, kung ayaw mo makipag-date dito sa paryahan, pwede ka namang umuwi na. Sinong may sabi na ayaw ko? Sa gulat niya yung ngumiti ito. Hinawakan ito ang isang kamay niya at iginiya siya sa entrance ng peryahan. Bigla na lang humataw ang tibok ng puso niya sa ginawa nitong paghawak sa kamay niya. Teka, bitiwan mo nga ang kamay ko, Vallejo. Sinong may sabing pwede mo kong hawakan? Kanina ka pa chancing ah. Tila naaaliw na umangat ang kilay nito. What? We're on a date, right? Hindi mo ba hinahawakan ng kamay ng kadate mo? Bumitiw siya rito. Hindi. Huwag mo akong igaya sa'yo. Conservative akong tao. Ngumisi ang lalaki. Oh, conservative ka. Ibig sabihin, virgin ka pa. Namula ang mukha niya. Ang bastos ng bibig mong lalaki ka? Bastos ba yun? Nagtanong lang naman ako Sa ating dalawa, ikaw ang bastos. Remember, minura mo ko. Nagkibit balikat to. Oh well, hindi ako magtataka kung wala ka pang experience. Sa ugali mong yan, matatakot ang mga lalaki sa'yo. Isa pa, Vallejo, makakatikim ka na sa akin. Anong ipapatikim mo sa akin? Halik ba? Anong halik? Sapak at sipa ka mo. Tatahiin ko rin yung bibig mo. Yawa ka. Natawa ito. Okay, fine. I'll stop annoying you. Come on, let's roam around and enjoy this date sa peryahan. Sumunod siya sa binata patungo sa ilang stall na naroon. Sinubukan nito ang mga larong naroon at nagulat siya dahil tila hindi bago ang mga yun sa binata. Ayos ba, Maxine? Kidnat nito nang makuha nito ang premyong stuffed toy sa baril-barilan o shooting game. Bakit marunong ka sa mga ganyan? I used to go to these kind of places when I was young. Niyayaya ako ng mga klase ko. Ngisi nito. Come on, tanggapin mo tong stuffed toy. Pinaghirapan ko tong makuha para sa'yo. Hunot noong tinanggap niya yon mula kay Austin. Akala niya maiinis niya ang binata, pero hindi niya inaasahang mag-e-enjoy pa nga ang hinayupak. Where do you wanna go next? Gusto mong subukan yung color game? O gusto mong magbingo? Masayang tanong ni Austin. Gusto kong sumakay ng roller coaster. Okay, let's go. Malaki ang ngiting sagot nito. Sa huli ay hinayaan na lang ni Maxine ang sarili na mag-enjoy ng gabing yon. Ilang taon na rin naman noong huling makapunta siya sa ganoong lugar. Kapag takot ka, yakap ka lang sa akin Wika sa kanya ni Austin. Pagkatapos nilang sumakay sa roller coaster ay nakapila naman sila ngayon para sa horror house. Hindi ako natatakot, no? Sagot niya rito. Oh,
Eh di ako na lang ang payakap. Matatakotin ako eh. Ano? Bakit pumayag kang pumasok tayo rito kung duwag ka naman pala? Siyempre, gusto mo eh. Di ba nga sabi mo, ikaw ang masusunod sa date na to? Naging masunurin lang naman ako sa'yo, bossing. Subukan mong yakapin ako. Sasamain ka sa akin, Vallejo. Banta niya sa binata. Subalit napatunayan ni Maxine na hanggang pagbabanta lang siya. Nang kumapit kasi sa kanya si Austin ay nanigas na lang siya at hindi nakapalag. Bukod sa nabigla siya, tila nawalan siya ng inik nang manuot sa kanya ang bango at init ng katawan nito. Nagawa lang niyang bumalik sa normal paglabas nila ng horror house. Nasa labas na tayo. Lumayo ka na sa akin. Utos niya kay Austin. Nakaangat ang sulok ng mga labing lumayo ito sa kanya. Thank you, di mo ako sinapak. Naaawa ako sa iyo eh. Pilyo itong umiti. Ayaw mong pumangit ako. Sabi ko na nga ba, nagawgapuhan ka talaga sa akin eh. Umirap siya. Gutom lang yan, Vallejo. Kumain na lang tayo. Saan mo gustong kumain? Gusto mo ba sa restaurant? O sa malapit lang? May malapit na fast food dito. Gusto mo dun? Ayoko dun. Street food ang gusto ko. Tinuro niya ang hilera ng food stall sa loob ng peryahan. Iba't ibang klase ng street food ang tinitinda roon. Gusto ko ng kwek-kwek, fishball, french fries at hotdog. Hinintay niyang magprotesta ang binata, subalit nabigla siya nang umiti ito. Mukhang nagutom ka nga. Let's go, bubusugin kita. Iginiya siya ni Austin sa bakanting mesa sa harap ng mga food stall. Iniwan siya roon ng binata. Pagbalik nito ay dala na nito ang mga pagkaing sinabi niya. Kwek-kwek, fishball, french fries at hotdog sandwich. Tama naman, di ba? Wala akong nakalimutan. Tanong nito sa kanya. Lumunok siya. Oo, tama. Salamat. Napakurap ito pagkatapos ay ngumiti. Ano nga yun, Maxine? Pakiulit nga. Kumunot ang noo niya. Marunong ako magpasalamat, Vallejo. Ngumisi ito. Come on, let's eat. Nagutom ka yata kakasigaw sa roller coaster kanina. Bahagya niya itong inirapan bago inabot ang hotdog sandwich. Ikaw, kumakain ka man ng mga yan? Oo naman. Anong akala mo sa akin? Porket guwapo, hindi ko makain ng street food. Guwapo lang ako pero hindi ako maarte sa pagkain. Muli niya itong sinamaan ng tingin. Alam mo ikaw? Ito na nga po, tatahimik na nga. Natatawang sagot nito bago sumubo ng fishball. Habang kumakain si Austin ay napapatitig si Maxine sa kaharap. Kahit fishball lang ang kinakain nito ay may pagka-elegante pa rin ang kilos nito. Hindi maikakaila na anak mayaman to. So Maxine, bakit dito mo piniling makipag-date? Dito ka rin ba madalas i-date ng mga naging boyfriend mo? Tanong nito. Binaba nito ang hawak na cup ng fishball at dinilaan ang sulok ng mga labi. Bago pa siya mapatitig sa mga labi nito ay tumikhim siya. Hindi, dito kita dinala kasi gusto kitang buwisitin. Oh, kaso di mo in-expect na mag-enjoy ako. Nakangising tanong nito. Malay ko ba namang mag-e-enjoy ka pala sa mga ganitong lugar? Wala sa itsura mo. Well, that goes to show that you shouldn't judge a book by its cover. Hindi dahil may imahe akong babaero, nagpapaiyak, ay nanloloko na ako ng mga babae. Umarko ang kilay niya. Hindi nga ba? Naging seryoso ang mukha ni Austin. I admit, marami ako naging babae, pero wala akong niloko ni isa sa kanila. I've been honest and upfront with them. Hindi ako nambabola at nagpapaasa. Una pa lang, sinasabi ko na sa kanila na hindi seryosong relasyon ang gusto ko. Yung babaeng nakita mong kausap ko at inakala mong pinaiyak ko, she was an old fling. I didn't mean to make her cry. Una pa lang, sinabi ko na sa kanya na hindi ako seryoso at pumayag siya sa ganong setup. Sa huli, nahulog ang loob niya sa akin, kaya tinapos ko ng ugnayan namin bago pa lumalim ang nararamdaman niya. Kumunot ang noo ni Maxine. Ayaw niya paniwalaan ng lalaki subalit kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Fine, sige. Wala kang niloko pero kasalanan mo pa rin. Kasalanan na bang maging gwapo at magaling ngayon? Putol nito. Napairap siya. Ngumisi naman ito. What? Kung kasalanan ng maging gwapo, bakit hindi mo ako ipakulong? Ewan ko sa iyong lalaki ka. Ang hangin mo talaga kahit kailan. Ngumiti ito. Well, now that I made it clear, hindi ka ba hihingi ng tawad sa akin? Kinagat niya ang ibabang labi. Fine. Sorry kung sinugod kita at inakusahan. Pasensya na rin kung binuhusan kita ng kape. At minura kita.
Malaki lang talagang galit ko sa mga babaero at manloloko. Pwede ko bang malaman kung bakit? Nagkibit-balikat si Maxine. Manloloko yung tatay ko. Marami siyang babae bukod sa nanay ko. At nung mabuntis sa akin ng nanay ko, basta na lang siya iniwan ng tatay ko dahil ayaw sa responsibilidad. Natigilan ang binata at lalong sumeryoso ang muka. I'm sorry about your father. Ayos lang. Wala naman akong pakialam sa kanya. Pero kilala mo ba ang tatay mo? Sa pangalan lang. Ang huli kong balita sa kanya, wala na siya. Bahagyang pumungay ang mata ni Austin. Hindi ako kagaya ng tatay mo. Hindi ako manloloko, Maxine. Mahal ko ang nanay ko at mga pinsan kong babae, kaya may respeto ako sa mga babae. Lumunok siya at tumango. Mabuti kung ganun. Ngumiti ito. Gusto mo pa ba ng ibang pagkain bukod sa kwek-kwek, fishball at hotdog? Busog na ako. Really? Tipid mo naman ka, date. Sanay ka lang siguro sa mga babaeng bil mo ko niyan, bil mo ko nun. Natawa ito. Di ka ganon? Bakit ako magpapabili sa ibang tao kung kaya ko naman bumili gamit ang sarili kong pera? Kung may gusto ako, pag-iipunan ko. May naging boyfriend ka na ba? Meron, pero 2 lang. Huwag mo akong ikumpara sa'yo na di mabilang ang mga naging girlfriend. Bahagya itong natawa. Hindi ko siguro maniniwala pero wala pa talaga ako naging seryosong girlfriend, Maxine. Ilang taon ka na ba? Tanong niya. I'm 30. Ang tanda mo na oh. Magseryoso ka na nga. Tila sandali itong napaisip bago tumango. Alright, I will take that advice, Maxine. Sa tingin ko rin, panahon na para magseryoso ako. Ganyan nga, Vallejo. Call me Austin, wag Vallejo. Pakiramdam ko, tatay ko ang tinatawag mo eh. Ang arte mo, Austin. Anya at bahagyang inirapan ng binata. Natawa lang ito. Aminado siyang nabawasan ng inis niya sa binata ngayong nalaman niya na hindi naman pala ito manloloko ng mga babae. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa mapunta ang usapan sa kanilang trabaho. Why did you choose to become a pilot? Konti lang ang babaeng gustong maging piloto. Kuryosong tanong nito sa dalaga. Bata pa lang ako, gusto ko nang magpalipad ng eroplano. Nagpapasalamat ako kay tita na sinuportahan niya ako sa gusto ko. Hindi ako magiging piloto kundi dahil sa kanya at sa Vallejo Foundation. Naging scholar ako ng foundation ng pamilya niyo. Ngumiti ang binata. You're cool, first officer Maxine. I bet ikaw ang pinakamagandang piloto sa Vallejo Airlines. Nag-init man ang mga pisngi niya ay inismiran niya ang binata at binato ng isang piraso ng french fry. Tumigil ka nga, Austin Vallejo. Natawa ito at muling sumubo ng pagkain. 10:00 na ng gabi nang magpasya silang umuwi. Dahil malalim na ang gabi ay mabilis silang nakarating sa kondo nito. Sino ba lang kasama mo sa apartment? Tanong nito nang kunin niya ang helmet na ginamit nito. Ako lang mag-isa. Wala kang ibang kasama? Maagang namatay ang nanay ko. Yung tita ko na nagpalaki sa akin, namatay na rin 3 years ago. Kaya mag-isa lang ako. Sanay naman ako at kaya kong protektahan ang sarili ko. Always lock your door, Maxine. Marahang wika nito. Tila may init na gumapang sa dibdib niya nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Austin. Sige na, uuwi na ako. Tumango ang binata at ngumiti. Thank you, Maxine. Salamat dahil pinagbigyan mo ako makadate ka. Wala naman kasi akong choice. Ayoko nga kulitin mo. Ngumisi ito. Wala bang kiss bago ka umuwi? Anong kiss? Baka sapak, gusto mo? Humalakhak ito. Sungit mo naman, miserano. Sige na, mag-ingat ka pa uwi. Tango lang ang isinagot nito. Isinuot niya ang helmet at pinaandar na ang motor. Pag-uwi niya sa apartment, 10 minuto pa lang mula nang dumating siya ay nag-ring ang cellphone niya. May nakalimutan ka? Bungad niya kay Austin na siyang nasa kabilang linya. Gusto ko lang i-check kung safe ka nakauwi sa apartment mo, Maxine. Natigilan siya. Muli ay tila may mainit na gumapang sa dibdib niya. Oo. Nakauwi ako ng maayos. Mabuti naman, Maxine. Oo. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. Meron pa. Thank you for our date. Nag-enjoy ako. Nagpasalamat ka na kanina. Gusto ko lang ulitin. Baka nakalimutan mo eh. Ikaw ba? Nag-enjoy ka ba sa date natin? Admit it, masarap akong kasama, di ba? Napanguso si Maxine. Kahit maloko ang binata ay hindi niya maitatangging kahit papaano ay nag-enjoy siya sa presensya nito. Pwede na.
Siguro naman titigilan mo na ako. Pumayag na ako makipag-date sa'yo. Good night, Maxine. Tanging sagot nito. Good night. Wala sa sariling sagot niya. Sweet dreams, Maxine. Matutulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Sana ikaw rin. Napahawak si Maxine sa dibdib ng ibaba ang tawag. Hindi siya makapaniwalang bumilis ang tibok ng puso niya sa sinabi ng lalaki. Umiling siya at binalingan ng stuffed toy na bigay ng lalaki. Sana lubayan ako ng amo mo. Anya sa pobreng laruan. Tulad ng hiling niya, kinabukasan ay hindi nagparamdam ang binata. Gayon din sa sumunod na araw pagbalik niya sa trabaho. Subalit na rin din niyang pinag-uusapan naman ito ng mga kasamang crew sa flight. Nakita namin sa bar kagabi si Engineer Vallejo. Ang daming babaeng lumapit sa kanya, pero wala ni isang pinansin. Wika ng flight attendant na si Jane sa dalawang kasama. Talaga, Jane? Tanong ni Maxine bago pa man niya mapigilan ng sarili. Sabay-sabay na bumaling sa kanya ang tatlong babae. Nandyan ka pala, Miss Maxine. Ani Jane. Nakita niyo si Engineer Vallejo kagabi? Tanong niya. Oo, miss. Pero umalis din agad. Nakapagtataka nga eh. Wala talagang pinansin kahit isang babae. Ani Jane. Nagbabagong buhay na si Engineer? Naku, maraming babaeng malulungkot niyan. Komento ni Alma. Hindi na malaya ni Maxine na napangiti siya sa mga narinig. Aba, mukhang seseryosohin nga ng lalaking yun ang sinabi ko sa kanya kagabi. Anya sa isip. 2 araw ang nakalipas, muli ay pahinga si Maxine sa trabaho. Katatapos lang niyang kumain ng hapunan nang may kumatok sa pinto niya. Nagulat siya nang tumambad sa kanya si Austin. Hindi niya inaasahang pagkatapos ng 5 araw ay magpapakita ulit ang binata. Napatitig siya sa lalaki. Ang may kahaba ang buhok nito ay clean cut na ngayon. Bagong ahit din ito at walang bakas ng facial hair. Ayaw mang aminin ni Maxine sa sarili, subalit talagang gwapo ang lintik na lalaki. Good evening, Maxine. Matamis ang ngiting bati ni Austin. Tumikhim siya. Anong ginagawa mo rito? At bakit may dala kang bulaklak? Inilahad nito sa kanya ang pumpun ng rosas na dala. Manliligaw ako, Binibining Serrano. Nalaglag ang panga niya. Anong manliligaw? Pinagloloko mo ba ako, Vallejo? Sumeryoso ang mukha nito nang salubungin ng mga mata niya. Seryoso ako. Manliligaw ako. Gusto kita, Maxine. O baka nga higit pa sa pagkagusto nararamdaman ko sa'yo. Ano? Akala ko mawawala ka sa isip ko kapag na-date na kita. Pero hindi yun nangyari. Mas lalo ka lang naging laman ng isip ko. I finally came to realize and accept na nagkakaganito ako sa'yo kasi tinamaan ako sa'yo. Gusto niyang matawa pero hindi niya magawa dahil sa biglang paghuhuramentado ng puso niya. Hindi ako ang type mong babae. It's true, you're not my type. Pero wala akong magawa kasi sa'yo tumibok ang puso ko. Napasinghap siya. Umiling-iling. Wala ka nararamdaman sa akin. Nagkakaganyan ka lang kasi ako lang ang babaeng tumanggi sa'yo. Nacho-challenge ka lang sa akin, Austin. Believe me, sinabi ko na rin yan sa sarili ko. Pero iba ang sagot sa akin ng puso ko. Kinuha nito ang kamay niya at itinapat sa dibdib nito. Nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman ang malakas na kabog ng puso ng binata. See? Ganyan ang epekto mo sa akin, Maxine. Wala akong sakit sa puso pero bumibilis ang tibok nito kapag nakikita kita. Sa'yo ko lang naramdaman yan. Sa'yo lang ako nagkaganito. Lumunok siya. Hindi ka pwedeng manligaw. Hindi kita type. Ngayon pa lang busted ka na, Austin. Bakit hindi mo ako type? Hindi naman ako maloloko ah. Ayoko sa maraming babae. Wala na akong babae ngayon. Ikaw na lang ang gusto ko. Sa unang pagkakataon, gusto ko ng seryosong relasyon. At ikaw ang gusto kong maging girlfriend ko, Maxine. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Once a playboy, always a playboy, Austin Vallejo. Then let me prove myself to you, Maxine. Hindi ako titingin sa ibang babae. Ikaw ang unang babaeng niligawan ko. At pinapangako kong ikaw din ang huli. Akala ko ba hindi ka nakikipagrelasyon sa mga empleyado ng Vallejo Airlines? Tapos ngayon niligawan mo ko? Ngumiti ito. Well, there's always a first time for everything. Pero kung ayaw mo ng boyfriend na nagtatrabaho sa parehong kumpanya, handa akong mag-resign sa trabaho. Bago pa siya makasagot ay lumuhod na ito sa harap niya. Austin, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan. Para kang sira. Nag-angat ito ng tingin at ngumiti.
Hindi ako tatayo dito hanggat hindi ka pumapayag na ligawan kita. Akma siyang magsasalita nang biglang lumabas ang landlady mula sa kabilang unit. Maxine, may bisita ka pala. Anang ginang. Si Austin po. Ano po, manliligaw ko, Aling Myrna. Sagot niya sa landlady. Kita niya ang pagkislap ng mga mata ni Austin kasabay ng pagtayo nito. Hello po, manliligaw po ako ni Maxine. Magaling na bati ng binata sa ginang. Aba, kay gwapo naman ng manliligaw mo, Maxine. Maganda ka naman kaya bagay kayo. Piloto ka rin ba, iho? Tanong ng landlady kay Austin. Licensed pilot po ako, pero nagtatrabaho po ako bilang engineer. Sagot ng binata. Tumango si Aling Myrna. O siya, hindi ko na kayo iistorbohin. Akala ko lang kung anong nangyayari kay Maxine dahil maingay, kaya chinek ko saglit. O siya, dyan na ulit kayo. Pag-alis ng landlady ay nakangising bumaling sa kanya si Austin. Narinig mo yung sinabi ng landlady mo? Bagay daw tayo. Umirap siya at napilitang tanggapin ang bulaklak na inilahad nito. Kumakangiti ka dyan, akala mo sinagot na kita. Pinayagan lang kitang manligaw pero busted ka rin sa huli. Magbabago ang isip mo, Maxine. Makikita mo. Duda ako dyan. Anya at inismiran to. Natawa naman ng binata. May nakakatawa ba, Austin Vallejo? Ngumisi ito. Ang ganda mo, Maxine. Sa tuwing nakikita kita, lalo kang gumaganda sa paningin ko. Lalo na kapag nagsusungit ka. Namula naman ang mukha niya at pilit niyang kinunot ang noo. Hindi ka man natatakot masapak sa kakabola mo sa akin? Hindi ako nambobola, Maxine. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako mahilig mambola. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo. Oo na, sige na. Umuwi ka na. Sa halip na sundin siya ay ngumiti ito at isinandal ang kamay sa hamban ng pintuan. Wala kang trabaho bukas, di ba? Bakit mo alam? Inalam mo bang schedule ko? Guilty itong ngumiti. Di tayo bukas, okay? Susunduin kita 4:00 ng hapon. Hindi pa ako pumapayag. Parte ng panliligaw kong i-date ka, Maxine. Kaya susunduin kita bukas, okay? Sa huli ay napairap siya. Fine, basta umuwi ka na ngayon. Lumaki ang ngiti nito. Good night, Maxine. Ilak mo mabuti ang pinto mo, ha. Matulog ka ng mahimbing. Pag-alis ng binata, kagat ang ibabang labing napatitig siya sa bulaklak na bigay nito. Hindi siya makapaniwalang pumayag siyang magpaligaw kay Austin. Lalong hindi niya matanggap ang mabilis na tibok ng puso. Hindi siya makapaniwalang may nararamdaman siya para sa lalaki. Sa lahat pa talaga ng lalaki, sa babaero lang titibok ang puso ko. Pero sabi naman niya, nagbago na siya at seryoso siya sa'yo. Bakit hindi mo bigyan ng tsansa? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Kinabukasan, 2:00 pa lang ng hapon ay dumating na si Austin sa apartment niya. Akala ko 4:00. Sira bang relo mo? Tanong niya kay Austin. Matamis na ngumiti ang binata. Excited lang, Maxine. Gusto kitang makita agad eh. Hindi na ako makapaghintay ng 4:00. Itinago niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Ang corny ng banat mo, Austin. Hindi yun banat ah. Totoo yun. Ewan ko sa'yo. Dito ka na muna sa sala, mag-aayos ako. Iniwan niya ang binata at tinungo ang kwarto. Dahil naligo na siya bago pa ito dumating ay nagbihis na lang siya. Paglabas niya ng silid, nakita niyang hawak ni Austin ang picture frame nila ng ina. Kamukha mo pala ang mami mo. Komento ni Austin. Oo. Ako, kamukha ko si Dad. Nakangiting wika nito. Mas gwapo naman si Sir Andres sa'yo. Kontra niya. Napapangiting umangat lang ang kilay nito. So, talaga nagagapuhan ka nga sa akin? Oo na, sige na. Gwapo ka na. Mahangin ka nga lang. Napilitang sagot niya. Natawa ito at pinasadahan siya ng tingin. Ang ganda mo rin, Maxine. Kahit anong suot mo, kahit walang makeup, kahit sinusungitan mo ko. Namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo. Halika na nga. Agad itong tumayo mula sa sofa. Yes, bossing. Ito na nanginginig pa. Gusto niyang mangiti, subalit sa huli ay kinunutan na lang niya ng noo ang binata. Nanatili naman itong nakangiti hanggang sa makarating sila sa kotse nito. Binuksan nito ang pinto ng front seat para sa kanya. Kaya kong pagbuksan ng pinto ang sarili ko, Austin. Anya sa lalaki. Ngumuso ito at ngumiti. Ito naman, nagpapaka-gentleman lang po.
Alam kong sanay kang gawin ng lahat ng bagay pero hayaan mo lang sana akong maging maginoong manliligaw kapag magkasama tayo. Tinaasan lang niya ito ng kilay at pumasok sa sasakyan. Saan ang puntod ng mami mo? Baling sa kanya ni Austin nang paandarin nito ang kotse. Sa Manila Memorial. Bakit? Punta tayo doon. Magpapaalam ako sa mami mo. Natigilan siya sa sinabi nito. Magpapaalam ka? Oo, kasi nililigawan kita. Tama lang yun, di ba? Bahala ka. Tanging naisagot niya. Tulad ng sinabi nito, nagpunta nga sila sa sementeryo at sa puntod ng kanyang ina at tiyahin. Mama, tita, may kasama ako ngayon. Si Engineer Austin Vallejo. Manliligaw ko ang lalaking to at gusto raw magpaalam sa inyo. Anya sa harap ng puntod. Tumikhim si Austin bago nagsalita. Good afternoon, Tita Maureen, Tita Mariel. Ako po si Austin Vallejo. Guwapo, piloto, engineer, may maayos na trabaho, at manliligaw ng anak niyo. Pinigilan niyang matawa sa sinabi nito. May kayabangan talaga ang lalaking to. Anya sa isip. Subalit sa sumunod na sinabi ni Austin ay natahimik ang dalaga. Tita Maureen, nung una ko nakilala ang anak niyo, hindi ko siya gusto. Pero hindi siya nawala sa isip ko. Akala ko ginagayuman niya ako. Hanggang sa tanggapin ko na lang na tinamaan na nga talaga ako sa kanya. Inaamin ko po may pangit na reputasyon ako pagdating sa mga babae. Hindi ko man sinadya pero marami akong nasaktan at napaiyak na babae. Pero totoo po ang damdamin ko sa anak niyo. At handa akong patunayan yun kahit gaano katagal. Kay Maxine lang po tumibok ang puso ko ng ganito. Sa kanya lang ako magpapalipin. Siya lang ang babaeng mamahalin ko. Hindi ako titingin sa iba. At siya lang ang pag-aalayan ko ng sarili ko. Malakas ang tibok ng puso ni Maxine habang nakikinig kay Austin. Nang bumaling sa kanya ang binata, pansin niya na bahagyang namumula ang mga mata nito. Ayos ka lang, Austin? Tumango ito at masuyong umiti. Masaya lang ako, Maxine. Kasi? Kasi kasama kita. Nasabi ko sa pamilya mo nararamdaman ko sa'yo. Ganito pala magmahal. Kung maaga kitang nakilala, hindi siguro ako magiging babaero. Binaliwala niya ang pagwawala ng puso. Ewan ko sa'yo, Austin. Ambot ka. Ngumisi lang to. Come on, may dala akong pagkain. Dito na tayo kumain. Binuksan nito ang picnic basket na dala. Bukod sa ilang pagkain ay may picnic blanket din doon na inilatag nito sa Bermuda grass. Dito tayo magdi-date? Napakurap na baling niya sa lalaki. Ngumiti si Austin. Oo, para hindi mo makalimutan. Bukod sa gusto kong magpakilala sa mami mo, bagay talaga na dito tayo sa sementeryo mag-date. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi patay na patay ako sa'yo. Ang corny mo. Natawa siya sa kabila ng pamumula. Pero namumula ka Kinikilig ka rin Hindi naman masamang umamin. Ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat, Maxine. Pabiro niya itong inismiran. Ang dami mong alam na lalaki ka. Tumawa ito at iginiya siya sa inilatag na picnic mat. Pinagsaluhan nila ang mga pagkaing dala nito. Napanguso siya nang mapansin na talagang maasikaso si Austin. Masarap tong lasagna na dala mo. Sinong gumawa? Tanong niya kay Austin. Siyempre ako. Masarap akong magluto. Masinarapan ko pa ngayon kasi ikaw ang papakainin ko. Talaga? Marunong ka palang magluto? Akala ko puro yabang ka lang. Ibahin mo ako, sweetheart. Marunong ako sa lahat ng gawaing bahay. Pwede mo nga akong alipin Anito at kumindot pa. Come on, kumain ka pa. May gayuma yan. Pumalatak siya. Aba, ang lakas ng loob mong mang-akusa na ginayuma kita. Tapos ikaw pala tong manggagayuma ngayon. Humalakhak ito. Nagbibiro lang ako, Maxine. Naniniwala ako na mahuhulog ang loob mo sa akin kahit hindi ako gumamit ng gayuma. Biglang lumakas ang hangin Patutsyada niya. Nagparamdam lang ang mami mo, Maxine. Approve na raw ako sa kanya bilang future boyfriend mo. Sa huli ay natawa na lang siya bago itinuloy ang pagkain. Isang oras na nakalipas ay lumabas sila ng sementeryo. Nood tayo ng sine, Maxine. Pero daan muna tayo sa bahay ng parents ko. Ipapakilala kita sa kanila. Ani Austin. Ano? Isang araw ka pa lang na nandiligaw, ipapakilala mo na ako sa mga magulang mo? Ni hindi ka nga sigurado kung sasagutin kita. Gusto ko lang mawala ang pagdududa mo sa akin. Gusto kong patunayan na seryoso ako sa'yo. Don't worry, hindi tayo magtatagal.
Ipapakilala lang kita sa kanila. Napaiwas siya sa lalim ng mga mata nito at sa huli ay tumango na lang siya. Fine. Nagmaneho si Austin. Habang papalapit sila sa bahay ng mga magulang nito, lumalakas ang tibok ng puso ni Maxine. Teka Austin, mag-aayos muna ako. Anya sa Minata pagdating sa tapat ng mansyon ng mga Vallejo. Humarap sa kanyang lalaki at masuyong umiti. Hinaway nito ang takas na buhok at inipit sa likod ng tenga niya. Hindi mo na kailangan mag-ayos. You're already beautiful. You'll always be beautiful. Nagwala ang puso niya. Ang galing mo talaga mambola. Anya at pabirong umirap. Pilit tinatago ang ngiti. Pagpasok nila sa mansyon ng mga Vallejo, sumalubong ang mga magulang ni Austin na sina Andres at Isabela Vallejo. Iho, may kasama ka. Tila na biglang bati ni Isabela Vallejo sa anak. Mom, Dad, gusto ko ipakilala sa inyo si Maxine, ang babaeng nililigawan ko. Maxine, may parents. Ani Austin. Nice to meet you, Iha. Magilaw na bati sa kanya ng ginang. Magalang nang umiti siya sa ginang. Nice to meet you rin po, ma'am. Sir. Call me tita at tito naman sa daddy ni Austin. Alam mo bang sa dami ng babaeng nabalitaan kong naugnay sa anak ko, ikaw lang ang babaeng pinakilala niya sa amin? Ilang taon kong pinagdasal na magseryoso na tong bunso ko. Finally, nahanap na niya ang katapat niya. Niyakap siya ng ginang. Nang bumitiw ito sa kanya ay ngumisi ito. Iha, hindi ako tututol kung pahirapan mo tong anak ko. Mommy naman. Angal ni Austin. Natawa si Maxine, gayon din ang mag-asawang Vallejo. Oh, akala ko ba handa ka mahirapan? Nakaangat ang kilay na bali ni Maxine kay Austin. Okay lang kung pahirapan mo ako, Maxine. Handa akong maghirap para sa'yo. Kahit ano pa yan, kakayanin ko. Nagwala ang puso niya. Nag-init din ang mukha niya nang maalala na kaharap nila ang mga magulang nito. Dito na kayo maghapunan. Malaki ang ngiting wika ni Isabela Vallejo. Hindi na, Ma'am. May pupuntahan pa kami ni Maxine. Dumaan lang kami dito dahil gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Ani Austin sa ina. Ganun ba? Next time then. Kung okay lang sa'yo, Iha. Ani sa kanya ng ginang. Sige po, tita. Walang problema. Hinatid sila ng mag-asawa sa portiko ng bahay. Subalit bago sila makabalik sa sasakyan ni Austin, ay nakasalubong nila si Captain Cairo Vallejo, ang kapatid ni Austin. Let me guess, you're Maxine. Yung babaeng kinababaliwan ng kapatid ko? Bungad na tanong sa kanya ni Cairo. Ngiting-ngiti ang lalaki sa kanya. Namula ang mukha ni Maxine. Bago pa siya makasagot ay naunahan na siya ng katabi. Maxine, si Kuya Cairo. I'm sure you know him. Ani Austin. Nice to meet you, Maxine. Ani Cairo at naglahad ng kamay sa kanya. Please call me Cairo. Or pwedeng Kuya Cairo. Yun ay kung sasagutin mo tong kapatid ko. By the way, pwede bang magpa-autograph sa'yo? Bakit kailangan mo ng autograph ni Maxine, Kuya? Masungit na tanong ni Austin sa kapatid. Ngumisi naman si Cairo. Siyempre, gusto ko ng autograph ng tanging babae nagpabaliw sa kapatid ko. Shut up, Kuya. Ani Austin at hinila na siya para lagpasan ng kapatid nito. Bakit sinasabi ng pamilya mo na baliw ka sa akin, ha? Kunat noong tanong niya sa binata. Ngumiti si Austin. Totoo naman. Ikaw lang ang babae nagpabaliw sa akin. Sabi ng kapatid ko, ikaw daw ang karma ko. I agree. You're my sweet karma, Maxine. Kapag hindi mo ako sinagot, baka diretso na ako ng mental nito. Pilit na umirap siya kahit gusto niyang mangiti. Ang OA mo, Vallejo. Humuso ito at hinawakan ng isang kamay niya. But it's true. My feelings for you is real. I hope you believe me now after meeting my parents. Ikaw lang ang babaeng dinala ko sa bahay at pinakilala ko sa kanila. Fine, naniniwala na ako sa iyo, Austin. Thank you. Anito at pinatakan ng halikang kamay niya. Namilog ang mga mata niya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Hoy, nandidigaw ka pa lang, bakit may pahalik-halik ka na? Guilty itong umiti. Sorry, nadala lang. Pero hindi na mauulit hanggat di mo ako sinasagot, bossing. Siguraduhin mo lang. Sa sumunod na araw ay naging masugid ang panliligaw ni Austin. Habang lumilipas ang araw, unti-unti ay lalo pang lumalambot ang puso ni Maxine sa Minata. At lubos na naniniwala sa malinis nitong hangarin sa kanya. Ingat ka sa flight mo bukas, ha. Day tayo pag-uwi mo.
Wika ni Austin sa kanya ng gabing yon. Hinatid siya ng binata sa apartment niya pagkatapos ng date nila. Bakit may date tayo ulit? Tanong niya. Ganun talaga. At saka birthday ko yun, Maxine. Talaga? Birthday mo? Oo, kaya ihanda mo yung regalo mo sa akin ha. Pag-iisipan ko kung bibigyan kita ng regalo. Ang hirap mo rin kasing regaluhan. Lahat naman nasa iyo na. Pabirong sagot niya. Bossing naman, alam mong hindi lahat. Nakangusong sagot nito na ikinatawa niya. Oo na. Pagpayag niya. 2 araw ang nakalipas, nasa New York si Maxine nang tumawag sa kanya ang manliligaw. Bakit tumawag ka? Tanong niya kay Austin. Namimiss na kasi kita. Ikaw ba, hindi mo namimiss tong gwapong manliligaw mo? Namimiss. Pag-amin niya sa isip. Subalit sa halip na sabihin yon ay nag-angat siya ng kilay. Bakit naman kita mamimiss? Ang lupit naman ni Binibining Maxine. Pumapalatak ang sagot nito sa kabilang linya. Natawa siya. Nasaan ka? Nandito sa bahay namin sa QC. Dito ako umuwi dahil nababagot ako sa kondo. Nag-angat siya ng kilay. Nababagot ka? Ayaw mong lumabas? Magpunta sa bar? Anong gagawin ko dun? Wala ka naman. Hindi na ako nag-enjoy sa mga ganong lugar kung hindi kita kasama. Sabi ko naman sa'yo, good boy na tong manliligaw mo. Napangiti siya sa narinig. Ikaw, naglibot ka ba dyan sa New York? Oo, lumabas ako ng hotel kanina. Baka may makita kang ibang lalaki dyan ha. Alalahanin mo na may manliligaw ka naghihintay dito. Natawa siya. Para sa ikatatahimik mo, Engineer Vallejo, wala akong nakilalang lalaki dito. Lumabas ako kanina para maghanap ng ireregalo sa'yo. Talaga? Pero naisip ko, mas okay kung kiss na lang ireregalo mo sa akin, Maxine. Ambot. Humalakak ito. Teka, mas gusto ko pala kung oo mo na lang. Tumigil ka dyan. Magpapahinga na ako. Ikaw din. Alright. Rest well, Maxine. I'll see you when you get home. Bye. Tanging sagot niya. Subalit nang ibaba niya ang tawag ay hindi naman mapuknat ang ngiti sa mga labi niya. Kulang 2 araw ang nakalipas, Sabado ng madaling araw, nakabalik si Maxine at mga kasamang crew sa Pilipinas. Napahinto siya sa paglalakad palabas ng naiya nang matanaw niya si Austin. Nakatayo ito at may hawak na malaking placard. Welcome home, First Officer Maxine. Date tayo, please. Mahinang basa niya sa nakasulat sa placard na hawak ng binata. Ibang klase pala manligaw si Engineer Vallejo, Miss Maxine. Kahit 2:00 ng madaling araw, susunduin ka sa trabaho. Tila kinikilig na baling sa kanya ng kasabay na flight attendant. Alam na ng mga katrabaho na nililigawan siya ng binata. Wala kasing pinipiling oras at lugar ang panliligaw nito. Ang lakas ng tama sa'yo ng manliligaw mo. Sagutin mo na at baka mabaliw pa yan. Nakangising tukso sa kanya ni Captain Theo Olivares. Ilan pang mga katrabaho niya ang tumukso sa kanya. Pulang-pula tuloy ang mukha niya nang lapitan ang nakangising si Austin. Welcome home, Binibini. Matamis ang ngiting bati ng binata. Anong pakuluyan, Austin Vallejo? Para kang tanga. Anong tingin mo sa akin, OFW na ilang taong hindi umuwi ng Pilipinas? Ito naman, miss lang kita eh. Parang kinilig ka naman oh. Ngumisi ito at itinuro ang namumula niyang pisngi. Halika na nga. Kinuha nito ang maleta niya at iginiya siya sa kotse nito. Pagod ako, bukas na ang date na hinihingi mo ah. Baling niya rito nang maikabit ang seatbelt. Don't worry, hindi naman ako nagmamadali eh. Gusto lang kitang makita ngayong birthday ko. Naalala niyang bigla na kaarawan na nga pala ng binata. Nakangusang bumaling siya rito. Happy birthday, Austin. Lumuwang ang ngiti nito. Thank you. Nasaan ang kiss ko? Inalis niya ang seatbelt. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay dumukwang siya at hinalikan to sa pisngi. Napanganga si Austin sa ginawa niya. Kiss nga ang regalo mo, Maxine. Anito nang makabawi. Sabi mo pwede ng kiss, diba? Pwedeng isa pa. Sa kabila naman. Isa lang ang birthday mo, diba? Huwag kang abusado, engineer. Next year na ang isa. Parang batang umuso ito. Advance birthday gift na lang para next year. Baka naman. Pwede. Natawa siya. Tumigil ka nga. Mag-drive ka na. Gusto ko na magpahinga. Ay, ito na nga po oh. Ngiting-ngiti ito na nagmaneho. Siya man ay napangiti. Hinatid pa siya ng binata hanggang sa loob ng apartment niya.
Tulungan na kitang hubarin ng sapatos mo, Maxine. Nang maupo siya sa sofa ay lumuhod ito sa harap niya. Nag-init ang puso niya habang nakatanaw sa binata. Hindi siya makapaniwalang hinintay siya nito sa airport ng alanganing oras. Ngayon ay nandito ito sa apartment niya at tinutulungan siyang hubarin ng sapatos niya. Austin, gusto mo ba talaga ako? Mahinang tanong niya. Huminto ang binata sa ginagawa at nag-angat ng tingin. Higit pa sa gusto, Maxine. Mahal na kita. At habang tumatagal, lalo pa ako nahuhulog sa'yo. Gusto rin kita, Austin Vallejo. Napakurap-kurap ito. Napaawang ang mga labi. Ano ka mo? Ngumiti siya. Gusto rin kita, Austin. Pareho tayo. Sabi ko hindi ka ang tipo kong lalaki at hindi kita magugustuhan kahit kailan. Pero kinain ko rin ng mga naunang sinabi ko. Totoo ba yan, Maxine? Nanatili siyang nakangiti nang tumango sa binata. Happy birthday, Engineer Vallejo. Oo, sinasagot na kita. Mula ngayon, girlfriend mo na ako. Hindi niya natapos ang sinasabi nang bigla ay buhatin siya ng binata at iangat sa ere. Austin, ano ba? Ibaba mo ako. Nakakahilo tong ginagawa mo Natatawang saway niya nang umikot-ikot ito habang yakap siya. Sorry baby, sorry. Masyado lang ako masaya. Ibinaba siya nito at hinawakan ang mukha niya. Kumikislap ang mga mata nito sa tuwa. Hindi ako makapaniwalang sinagot mo ko. Totoo yan walang bawian. Teka, pag-iisipan ko nga muna. Maxine, baby. Natawa siya at kinilig sa endearment na ginamit nito. Biro lang. Oo, wala nang bawian. Girlfriend mo na ako. Thank you. Thank you. Mahigpit siya nitong niyakap bago muling sinalubong ang tingin niya. I swear and promise you, baby. Hindi ka magsisisi sa desisyon mo. Dapat lang, no? Ngumisi ito bago kinagat ang ibabang labi. Boyfriend mo na ako ngayon. Pwede na ba kitang halikan? Birthday ko naman Hindi ko na kailangan maghintay ng next year para sa second kiss. Oo na, sige na. Hindi nag-aksaya ng oras ang binata. Agad nitong sinapo ang mukha niya at sinakop ang mga labi niya. Tila siya inilipad sa langit at para siyang nilalasing sa halik na iginawad ng binata. Ngayon ay lalo niyang naintindihan kung bakit maraming babae ang nababaliw dito. Magaling itong humalik. Sabi ko mabilis lang. Bakit ang tagal? Nakaangat ang kilay na tanong niya nang pakawalan ni Austin ng mga labi niya. Ikaw tong ayaw ko mawala sa akin at parang sarap na sarap, baby. Pilyong sagot nito. Yang bibig mo talaga? Naku! Masarap? Gusto mo pa? Ang mabuti pa umuwi ka na. Anong oras na Dito na lang ako matutulog ngayon. Pwede ba, baby? Birthday ko naman Hoy, kakasagot ko lang sa'yo. Gusto mo lang dito matulog? Sa sofa lang naman ako, baby. Gusto lang kitang bantayan. Saka ipagluluto ka pagising mo mamaya. Nag-init ang puso niya. Bahala ka. Basta dito ka lang sa labas Don't worry, hindi kita pagsasamantalahan. Ilak mo rin ang pinto ng kwarto mo para makampante ka. Hindi na, may tiwala naman ako sa'yo. Sa huli ay hindi niya pinauwi ang binata dahil anong oras na rin nga naman. Pinahiram din niya ito ng unan at kumot. Magpahinga ka mabuti, girlfriend. See you later. Ikaw din, magpahinga ka na. Sagot niya. Nakatulog siya na hawak ang labi at may malaking ngiti. 9:00 ng umaga, nagising siya sa amoy ng pagkain. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niya si Austin sa kusina. Nagluluto ang binata. At wala itong suot na pang-itaas. Good morning, baby. Masuyong bati ni Austin nang malingunan siya. Inilipag nito ang plato ng sinangag sa mesa at lumapit sa kanya. Kumusta ang tulog mo? Maayos naman. Nagluto ka? Ngumisi ito. Sabi ko naman sa'yo, pagluluto kita, di ba? Kain na tayo. Nag-init ang mukha niya nang sumulyap sa katawan nito. Bakit wala kang pang itaas? Mag-t-shirt ka nga. Ang init Bakit, girlfriend? Masyado ka bang bothered sa abs ko? Ang yabang mo. Nakibit balikat ito at ngumiti. You know, boyfriend mo na ako, kaya pwede mo nang hawakan kahit anong parte ng katawan ko. Tumigil kang lalaki ka. Bawiin ko kaya yung pagsagot ko sa'yo. Hey, wala namang bawian, baby. Bigla ay bumalot ang mga braso nito sa kanya. Sa akin ka na. Sa'yo na ako. Sa'yo lang. Natunaw siya sa mga sinabi ni Austin.
Thank you sa pagluluto ng almusal. Ikaw yung may birthday pero ikaw pa itong nag-effort na pagsilbihan ako. It's okay, baby. Gustong-gusto ko naman pinagsisilbihan ka. Handa nga akong maging alipin mo eh. Talaga? Ay kung utusan kitang ipaglaba ako, payag ka. Nasaan ba ang labada mo, bossing? Para maihiwalay ko ng dekodor sa puti. Humagalpak siya ng tawa. Ang galing mo rin talagang lalaki ka. Kumain na nga lang tayo. Oh, ikaw to naghahamon tapos bigla mong babawiin. Akin na nga, maalam kaya ako maglaba. Natatawang sagot nito bago siya ipaghila ng upuan. Huwag na, binibiro lang kita. Kain na lang tayo. Habang kumakain sila ay asikasong-asikaso siya ng binata. Punong-puno ang puso niya dahil yun ang unang beses na maranasan niyang maalagaan ng ganun. Hindi ka ba hinahanap sa inyo, Austin? Birthday mo ngayon. Hayaan mo sila. Mas gusto kong kasama ang girlfriend ko ngayon. At maiintindihan yun ng pamilya ko. Napanguso siya at pinigilang humiti. Hindi siya makapaniwala na nobyo na niya si Austin. Tulad ng sinabi nito, buong maghapon ay magkasama sila ng binata. Pagkatapos kumain ay nagpunta sila sa mall para manood ng sine. Niyaya rin niya ito sa isang tindahan ng damit. Anong gagawin natin dito? Tanong ni Austin. May utang akong polo sa'yo, di ba? Papalitan ko. Yun na rin ang regalo ko sa'yo. No need to buy me anything, baby. Sabi ko naman sa'yo, sapat na yung oo mo at kiss. Sobra-sobra na yun. Sure ka? Ngumisi ito. Well, on the other hand, pwedeng kiss na lang ulit. Abuso ka ha? Nakailang halik ka na kanina bago tayo umalis. Masisisi mo ba ako ang sarap ng lips mo? Pabiro niyang sinapak ang braso nito. Natawa lang si Austin at pinatakan siya ng halik sa noo. Sa sumunod na mga araw ay walang pagsidla ng saya sa puso ni Maxine. Dala niya ang kasiyahang yun hanggang sa trabaho. You look inspired and happy, First Officer. Una sa kanya ni Captain Theodore. Ito ulit ang kasama niya sa flight nila pa Dubai. Balita ko, sinagot mo na raw si Austin. Totoo ba o mali yung nasagap ko? Ani pa nito. Chismoso rin talaga itong si Captain Olivares. Ani Maxine sa isip. Nakangusong tumango siya sa kasamang piloto. Totoo yun, Cap. Boyfriend ko na si Austin. Akala ko busted siya sa'yo. Akala ko rin pero ang hirap tanggihan. Wala Hindi ako nakaligtas sa charm ng isang Austin Vallejo. Natawa si Captain Olivares. I can attest to that. Mahirap talaga tanggihan ng mga Vallejo. Anyway, welcome to the club. Or should I say, welcome to the family. Cap, girlfriend pa lang ako. Wala pa ngang isang linggong relasyon namin. Oh, trust me. Hindi ka napakakawalan ng lalaking yun. Is that crazy over you? Natawa na lang siya. Napuno ang puso niya sa ideyang baliw sa kanya ang lalaki. Well, mukhang quits lang naman dahil parang siya ay nababaliw na rin dito. Dahil nasa isip niya si Austin, akala niya namamalikmata siya nang pagdating niya sa Dubai Airport ay nakita niya ang nobyo. Hi Maxine. Malaki ang ngising bati ng nobyo. Austin? Anong ginagawa mo dito? Don't tell me sakay ka ng flight namin. Tumango ito. Yeah, I was on your flight. Sabi ko sa mga flight attendant na magbanggitin sa'yo dahil gusto kong sorpresahin ng girlfriend ko. Bakit nandito ka? May business ka ba dito sa Dubai? Meron. Ikaw. Ano? First week ko bilang boyfriend mo, tapos malalayo ako sa'yo. Hindi pwede yun, baby. Kung nasan ka, dun din ako. Muli ay napamaang siya. Baliw ka talaga. Baliw sa'yo. Tumawa ito at kinuha ang maleta niya bago siya inakbayan. Come on, let's go to the hotel. Magpahinga ka muna bago tayo mag-date. Kinilig ang buong pagkatao niya. Thank you for coming here, Austin. Masuyo nitong pinatakan ng halik ang noo niya. Basta ikaw, sobrang lakas mo sa akin Tulad ng sinabi nito, pagkatapos niyang magpahinga ay lumabas sila. Namasyal sila sa buong araw niya sa Dubai. Sa bawat paglipas ng mga araw at linggo, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Maxine para sa nobyo. Punong-puno ang puso niya sa pag-aalaga nito. Baka mamaya manggulat ka na naman Wika niya kay Austin ng linggong yon. Magkasama sila sa apartment niya. Bukas kasi ay may flight naman siya pa Hawaii. Gusto ko man sumama sa flight mo, hindi ako pwede. I have important work to do, baby. Sagot nito.
Tama yan. Magtrabaho ka mabuti, engineer. Magtatrabaho talaga ako mabuti para sa future natin. Future misis ko. Umirap siya sa kabila ng kilig na gumapang sa sistema niya. Masyado kang advance. 2 buwan pa lang tayo, oh. Nililigawan pa lang kita. Sigurado na ako na ikaw ang babaeng ihaharap ko sa altar. Totoo? Pumungay ang mga mata nito. Totoo. I've never been this sure in my life, Maxine. I'm in love with you. Mahal kita sobra. Mahal din kita, Austin. Totoo? Mahal mo na ako? Namilog ang mga mata nito. Napangiti siya sa reaksyon ng binata. Yun kasing unang beses na sinabi niya yon. Mahal na kita. Wala ang lakas mo. Natawa ito at ibinaon ang mukha sa leeg niya. I love you so much more, baby. Sama na kaya ako sa Hawaii. Ikaw na lalaki ka? Magtrabaho ka nga. Baka isipin ng pamilya mo, nakilala mo lang ako, nagpabaya ka na sa trabaho mo. Noong nakaraang linggo ay muli siyang dinala ng nobyo sa pamilya nito. Formal siya nitong ipinakilala bilang nobya nito. Wala naman siyang masabi sa pamilya ni Austin. Tunay na napakabait at down to earth. Ito na nga po, boss. Magtatrabaho ako. Pero uwi ka agad sa akin, para di kita ma-miss. Kung magsalita ka talaga, parang ang tagal kong mawawala, Siyempre, isang araw lang kitang hindi makita, miss na kita agad. Anito na nagpangiti na lang sa kanya. Kinabukasan, nasa eroplano na si Maxine nang mapagtanto na naiwan niya ang cellphone niya sa kotse ng nobyo. Hindi bale, isang araw lang naman ako sa Hawaii. Di naman siguro ako mamimiss ng lalaking yun. Anya sa sarili. Pagdating niya sa hotel ay diretso siyang nagpahinga. Ilang oras ang nakalipas, bumaba siya para kumain. Naabutan niya sa restaurant ang mga kasamang crew sa flight. Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? May dumi ba ako sa muka? Tanong niya sa mga ito. Miss Maxine, nag-check ka na ng cellphone mo? Tanong ng flight attendant na si Ami. Hindi naiwan ko ang cellphone ko sa Pinas. May problema ba? Nagtinginan ang mga ito bago ibinalik ang tingin sa kanya. May kumakalat kasing video sa internet si Engineer Austin. May kahalikan siya sa bar. Bagong post lang yung video pero hindi naman alam kung bagong kuha yun o luma na. Wika naman ni Jane. Talaga? Pwedeng patingin? Kunot ang noong wika niya. Inabot sa kanya ni Jane ang cellphone. Tila piniga ang puso ni Maxine nang makita sa screen si Austin. Malaki ang ngisi ng lalaki habang may kahalikang maganda at sexing babae sa video. Clean cut ang buhok ng binata sa video, tulad ng gupit nito ngayon. Luma na siguro yung video na yan, Miss Maxine. Nagbagong buhay na si Engineer. Kita naman na mahal ka niya. Komento ni Jane. Pero sabi nga nila, once a playboy, always a playboy. Wika naman ni Ami. Hay nako, yan ang hirap kapag dating babaero ang boyfriend. Ang hirap magtiwala na makukontento sa'yo. Palatak naman ang isa. Nilunok ni Maxine ang bikig sa lalamunan. Luma na ang video na yan. May tiwala ako kay Austin. Marami siyang naging babae, pero hindi siya manloloko. Mag-uusap na lang din kami pagbalik natin sa Pinas. Ramdam ni Maxine ang sinseridad at pagmamahal sa kanya ni Austin. At hindi lang pagmamahal ang dapat niyang isukli dito, kundi tiwala rin. Sa kabila na yon, hindi nawala sa isip niya ang video at hindi rin siya nakapagpahinga ng maayos. Gustong-gusto na niyang makausap si Austin. Halos hilahan niya tuloy ang oras para makauwi na. Subalit paglapag ng eroplano nila sa Naiya, pinasok ng kaba ang puso niya nang makita si Austin. Nakatayo at naghihintay sa kanya ang nobyo sa tarmac. May hawak itong placard na may nakasulat na, Maxine, I'm sorry. Please forgive me. Napalunok siya at nanikip ang dibdib. Bakit humihingi siya ng tawad? Bago ba ang video at totoong nagkasala siya sa akin? Anya sa isip. Mahal niya si Austin. Subalit kung sakaling nagkamali ito, sigurado siya na hindi niya tatanggapin muli ang binata. Hindi na baling mabigo siya habang buhay. Maxine! Sambit ni Austin nang lapitan niya ito. Agad niyang napansin ang sugat sa sulok ng labi nito. Bakit may sugat ka? This is nothing. Napaaway lang ako. Nakipagsuntukan ako sa dati kong kaklase na nag-upload ng video. Napalunok siya. Yung video, bago ba yun? That was an old video, baby. Na hindi ko magawang tumingin sa ibang babae. Manghalik pa kaya?
Believe me, nasa mansyon lang ako ng mga araw na wala ka. You can ask my parents about it. I've been a very, very good boy. Umungay ang mga mata nito. Nag-init naman ang puso niya. Bakit ka nagsasorry dyan na parang may malaki kang kasalanan sa akin? Dahil alam ko nasaktan ka. Hindi ko man sinadyang saktan ka. Nasaktan ka pa rin sa video na yun. Sa nakaraan ko. Lumunok ito at ibinaba ang hawak na placard. Pagkatapos ay sinapon nito ang mukha niya. I'm sorry for my past, Maxine. Habang buhay kong pagsisisihan ng nakaraan ko. Kung pwede lang ako bumalik sa nakaraan, uutusan ko ang sarili ko na wag namang babae. Na magpakatino na lang hanggang sa dumating ka sa buhay ko. Pero alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan ko. Kaya pinapangako ko na lang sa'yo na hindi na ako babalik sa dating buhay ko. I will never go back to that man I used to be before. Masuyo siyang ngumiti sa nobyo. Mahal kita at ang lahat sa iyo, Austin. Pati nakaraan mo. Tanggap ko na marami kang karanasan bago ako dumating sa buhay mo. Basta ipangako mo lang sa akin na ako lang ang mamahalin mo. Ako lang ang nandyan sa puso mo. Dahil hindi ko kakayanin kapag niloko mo ko. Ikaw lang, Maxine. Ikaw lang ang minahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa katapusan ng buhay ko. Pangako sa'yo na hindi mangyayari na lolokohin kita. Sapat ka na sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala rin ako na luma na ang video na yun, na hindi mo yun magagawa sa akin. Thank you for believing in me. Thank you for loving me and accepting me despite my past. Thank you, Maxine. Wala Mahal kita. Wala akong magagawa dahil ikaw ang gusto ng puso ko. I love you, Maxine. I'm deeply and madly in love with you. Pakasalan mo na ako, please. Gusto ko nang magpaalipin sa'yo habang buhay. Gusto kong gawing legal tong kabaliwan ko sa'yo. Pagkatapos nitong sabihin yon ay pinulot nito ang placard at binaligtad yon. Binasa niya ang mga bagong letrang nakasulat doon. Will you marry me, Captain Maxine? Sa kabila ng luhang napupondo sa mga mata ay kumunot ang noo niya. Anong captain? Hindi ba ako kapitan? First officer pa lang ako, Austin. Masuyong umiti si Austin. You may still be a first officer, but you're already the captain of my heart, baby. Ikaw lang ang kinikilalang boss nitong puso ko. Lumuhod ito sa harap niya at inilabas ang isang singsing. Please be my wife, Maxine. Ikaw lang ang gusto kong iharap sa altar at maging ina ng mga anak ko. Handa akong habang buhay na patunayan na karapat-dapat akong maging asawa mo at karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Tumango siya kasabay ng pagbagsak ng mga luha. Oo, magpapakasal ako sa iyo, Austin. Pagkatapos nitong isuot sa kamay niya ang singsing, ay nagsalo sila sa isang halik. Mahal na mahal kita, Maxine Serrano. Thank you, binago mo ko. Mahal na mahal din kita, Engineer Austin Vallejo. Buong pagmamahal na sagot niya sa lalaki. Siniil siya nito ng halik sa labi. Palakpakan ng mga tao sa paligid na kanina pa palang nanonood sa kanila. Nang sumunod na araw ay pinaalam nila sa pamilya ni Austin ang pagpapakasal nila. Kahit tiwala si Maxine kay Austin, pinatunayan pa rin ng mga magulang nito na nagsasabi ng totoo ang kanyang nobyo tungkol sa kumalat na video at hindi ito umalis ng bahay. May mga nagpatunay din na luma nga yung video na mabilis din namang nabura ng uploader. Ilang buwan nang nakalipas ay ginanap ang pag-iisang dibdib nila. Kahit na maiksi ang preparasyon ay engrande ang kasal na ibinigay kay Maxine ng asawa. Ayon kay Austin, gusto nitong malaman ng lahat na ang dating playboy engineer ay lalagay na sa tahimik at nakatagpo na ng babaeng nagpatino rito. Pagkatapos ng kanilang kasal ay lumipad sila sa Amerika para sa kanilang honeymoon. Talagang mapaglaro ang tadhana. Kung minsan, kung sino pang taong ayaw natin ay siya palang nakatakda para sa atin. Pinatunayan yon ng pagmamahala ni na Austin at Maxine. Pinatunayan din ni Austin na lahat ng tao ay maaaring magbago, na ang dating babaero ay kayang magseryoso. Sa loob ng pagsasama ng mag-asawa, naging mabuting mister si Austin. Kailanman ay hindi ito tumingin sa ibang babae at hindi binigyan ng anumang ikaseselo si Maxine. Naging mabuti rin itong ama sa kanilang mga anak. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng kanilang 3 anak. Indeed, it wasn't love at first sight, but it was the kind of love that grew quietly,
changed everything, and stayed for good. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.